I was crying. Talagang ayaw ko dito sa Canada. Ang laki ng pagsisisi ko. It's really struggle for me. Pero inisip ko the future of my son. What is up guys? Good morning, good afternoon at good evening sa inyong lahat and welcome back to another vlog. In this vlog guys, actually na-invite na naman tayo sa isang birthday party. Hindi ko sila kilala pero may mutual friend na nag-invite din sa akin, no? So ayan, we are at a birthday party, Filipino birthday party, and in this vlog guys, I will be again interviewing Filipino immigrants. Pero medyo kakaiba lang siya as to my previous video kasi these people have been in Canada for so many years na guys. So I think 20-30 years na. So that's a long time. And in this vlog guys, in this interview, I'm gonna be asking them questions, advices, you know, and for sure this video madaming mapapulot na aral for, you know, aspiring Filipinos that wants to come to Canada as an international student, as an immigrant or whatsoever guys. Kaya stay tuned lang guys, and of course huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Let's go! Ayan, mag-hello po tayo sa vlog. Hello. Introduce yourself po. I'm June. Hello po. Ay, ang dal-dal mo kanina. Hindi ka na. Ayan, let's say hello to the vlog. MJ. Man. MJ. Frank. Ayan. Another Frank. Another Frank. Ayan. Third Frank. Ito po yung mga Indian na marunong mag-Tagalog. Ito yung kapatid ko. Ayun yung isa tumakbo. Ayan, say hello po to the vlog po. Nawala si nanay ah. Kain na daw guys. Kakain na tayo. Magpe-pray na tayo guys. Actually guys. Hello. Say hello to the vlog. Ayan guys, kanina pa ako hindi kumakain guys kasi my birthday. Sige po, sige po. Kunyari nahihiya pa. Yun po yung birthday celebrant. Pray na po tayo. Mag-hello ko eh. Mag-hello ka eh. Sharon, mag-hello ka. Thank you, Lord, for Clarence's 19th birthday. We hope that you bless him. Happy birthday to you. Sige na, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kain na, kain na. Atak na, atak, kain na. Tama ba? Pagkabagay yung pangalan mo, baka mamaya nun iba. Tama ko. Tama? Coach? Shan. Shan Mendez. Ano Shan? Let us welcome our first interviewees. Can you please introduce yourself po? In Tagalog or what? Ay, okay lang po in Tagalog. Ako ang pangalan ko Francisco Bugay. And my nickname is Frank. Frank, kayo po ba? From Batangas, Balayan, Batangas. Batangas, ayan. Kayo po ba? Ako, pangalan ko si Frank Victor. I was born in Quezon City and I was growing up in Manila. Ayan, okay. Let's move on to the next question po. How long have you been in Canada? Let's start with Frank number 1. Maybe 28 years. 28. Matagal-tagal na po, no? How did you come here po ba as parang petition ako ng wife niyo? No. Oh. Sister-in-law. Oh, okay. Ganun, petition kami, mga 5 kami. Okay. 5 mag-anak kami. Ganun. Kayo po ba? I was with my wife. Wife, I see. How long have you been po? 17. 17 years. 17 years. Okay. So far po ba nung pumunta kayo dito, nung bago pa lang po kayo, ano po ba yung mga challenges na face niyo as a Filipino, overseas Filipino worker kumbaga? Kayo po ba, Frank? Nung unang dating ko dito, talagang ayaw kong pumunta dito. Okay. Talagang yun ang pinakaayaw ko. Talagang unang hanap ako ng trabaho, punta ako ng downtown, nakataan, kasama ko si Mrs. Ang hirap. Isipin mo, maghanap ako ng trabaho, tapos makakasalubong mo sa downtown, iba-iba yung iba't ibang mga klase ng ibang mga bam o nanghihingin na mamalimaw. Mainit yung ulo ko. Sabihin ko, bakit nagmumura talaga ako? Sasabihin ko, talagang nagpapak ako, putang na, dito ako maghanap ng trabaho, tapos hihingan mo ako. Ganun, tapos habulin ako ni Mrs. Sabi,
Di ka na maghahanap tayong trabaho kung ano-anong iniintindi ko. Nabigla ka kumbaga sa nakita mo, ano, gano'n? Oo, hindi ko akalain na ganyan. Oo. Yung, Ay, si kayo po ba? When I came in Canada, a day before, I look for the job. Okay. Because I will feel bored at home. Okay. Because my wife is working, I left at home. I was feel bored, nothing to do, right? Nothing to do, yeah. Yeah. The second day, third day, I went to search for a job. And now then, I landed a job. It was first in the warehouse. Warehouse is a processing line and doing the stuff, and that's it. The first time, it's okay. But back home, tambay ako eh. I don't work back home because I'm all son. No I'm po. only one kid. Okay. Kaya when I'm coming, it's really struggle for me. Back, I want to work here. Back home, amo ko, doon ako for whatever. It was really challenging for me. Talagang ang laking switch for you, It ano? is. It is. I see. Okay po. After all these years po, 17 years, 28 years, may pagsisisi po ba kayo? Any pagsisisi or nagsisisi po ba kayo na pumunta kayo dito sa Canada? Kayo po ba, Frank? ang sa akin, siguro magsisisi ako noon. Kasi talagang ayaw ko dito sa Canada. Ang sabi ko kay Mrs. noon, kung ikay pupunta ng Canada, kasi may anak ang tatlo, iwanan mo yung isa. At yung isa, matitira dito sa Pilipinas. Ang laki sana ng pagsisisi ko. Kung hindi kayo tumuloy. Kung hindi ako tumuloy at iniwan niya, kung pumayag sa desisyon ko yung misis ko, niya. matitira doon. Kasi iba yung atmosphere ng isang lalaki na anak ko dito sa Pilipinas kaysa na dito sa dalawa. Ibang-iba. Kaya ang sana ang laki ng pagsisisi ko. Buti na lang talaga pinush kayo ng misis niyo. Oo, hindi talaga siya pumayag. Hindi po pwede. Hindi pwede. Oo. Kaya, kayo naman po. On my part naman, for me kasi, I came in Canada together with my son. I'm thinking, hindi na sa sarili ko, I'm thinking of my son. Ako, at that time, around 30 years old, something like that. That's fine. Excited na ako, pero inisip ko the future of my son. If he goes up here, it's good. He can get a nice job. And Nice everything's future, good. yeah. I'm thinking his future, Not yours. my future. Kasi I can survive back home. Yeah. Kaya inisip ko, I don't want to here to go. Talaga, for me, tambay ka dun, barkada mo, everyday, drunk, everything. Yeah. Kasi, isa ka lang eh. Oo. Isa ka lang eh. Only Lahat ng child, gusto mo, no? Yeah. Isa ka lang. Lahat ng gusto mo, you can do it, right? Yeah. Where do you plan to settle? Canada or Philippines? May balak po ba kayong bumalik sa Pinas and settle doon or ano po ba? Kayo po ba? Ang sa akin, parang nasa limbo pa. Parang hindi ko maintindihan kung kung gusto ko ba mag-stay sa Pilipinas. Pero yung mga anak ko, gusto nila doon sa Pilipinas. Kasi, yung father-in-law ko, napapasok siya kasi dito sa, parang sa homestead, parang old for the Shelter, home care. Sa shelter, kumbaga. Opo. So, every, tatlo yung anak ko, puro lalaki. Talagang, every week, every day, Nagbibisit. binibisit nila. Opo. Ngayon, ang ano nila, nakikita nila yung sitwasyon na ayaw nilang makita Sa inyo. sa akin, yung nakita nila sa father-in-law ko. Ganun talaga dito na ang bagsak ng mostly. Kasi hindi ka pa pwedeng, who's gonna take care of you? Everything's busy. Everything's working though. Everything's You know what I working. mean? Everything's working. You're gonna left at home. What you gonna do? You're old already. For sure, he's gonna bring you home for the aged. For sure. For sure. Yeah. Walang napaka-busy ng mga tao Saka, dito eh. kuha ka ng taga-take care, it's more expensive. More expensive. Yeah. It's better to go kasi may puti akong best friend. A white guy. Before, he was the guy, his father bringing him to the home for the aged. Now, it's his time to go to the home for the aged. Kaya, I realize it. I can make a kubo
Sa Pinas? Sa Pinas. And you'll be fine? Yeah. Oh. Get a caregiver, that's it. Oh. Alright? So, I'm tired of working already the time. Kumbaga kasi dito, if you're young, you're good. If you're old, go back home. Back home is the best thing to do. Okay, tama. I agree. Okay, last question. Ano po, may advice po ba kayo for anybody that wants to come dito sa Canada even as an international student, immigrant, or just in general lang po? Advice? For me, advice ko lang, why not try it? Kasi you can realize it when you're here already. I have different experience rather than different advice. I have different, kasi each person has even different personalities, right? It's how to cope situations. If you can survive, why not? Why not try it? Agree. Kayo po ba? Ay, wala. Ang aking advice lang, kung talagang in your mind, maganda sa Pilipinas, maganda dito sa atin, sa Canada, kung may anak ka o ano, kasi libre lahat dito. Yeah. Pagdating mo ng mga sa education or something, sa mga health, Sa health, gano'n, no? Everything's Free. than the US. napakaganda dito. Yun lang ang isang gusto ko sa Canada. Kaya lang, parang pag-edad ko, Pagtanda talaga, no? Kasi nobody can take care of you because everything is busy, your son, for sure. Doon talaga yung bagsak, ano? Yun talaga. Yun Exactly. talaga No one, no else. Yeah, okay. And saka ang isa pa dito, kinakailangan mo, kung may anak ka, mapalaki mo yung anak mo, Nang maayos. mahayos. Na hindi ka iiwan, na hindi tulad ng iba dito. Hindi ko sinasabi lahat ng buong teenager or right, na pagdating nila ng 18 years old, ano na sila. They can live their own. Oo. Yeah. Na, hindi tulad ng mga Pilipino. So kumbaga dapat may Filipino mindset pa rin talaga na Yep. you know, growing And up. saka siyempre, makikita naman nila, saka marirealize nila yun eh. Saka makikita nila how it goes. Kung paano pumuhay nito. Pag on the top of 30s, that's fine. You can get what you want. Papautangin ka, everything can give you. Just para lang matay ka dito sa Canada. Saka, sino maisip mo nga yun eh. Ang dali kunin eh. Oo. Ang dali kunin. But the problem is, if you're getting older, Oo. how is the problem? Yeah. How you can enjoy those? Tali ka na eh. Yeah. Tali ka eh. Yeah. Ayan, very good. Thank you so much po for You're your so time. welcome. Thank you very much. Ayan, si Frank and Frank. Maraming salamat Thank you po. so much. Ayan. Thank you, brother. Sige po. It's your turn na po. Ha? It's your turn na. Ako, tapos na? Oo, tapos na sila. Ang bilis eh. Yan. Anong mga question mo? Mabilis lang. Impromptu lang tayo para galing sa puso ang And answer. then, bigyan mo sa akin yung Yung YouTube. YouTube mo para Sige. panoorin namin. Sige po. Sabihin ko sa mga kaibigan ko. Okay. So let's start the interview po. What's your name? My name is Annie. Annie. Saan po kayo sa Pinas? Pangasinan. Pangasinan. Regards sa mga taga Pangasinan Hello, dyan. mga Pangasinan. Kumusta Mga na kayo Pangasinense, lahat? di ba? Yeah. Kumusta na kayo lahat dyan? Si Annie nandito. Ayan. How long have you been in Canada po? I've been, English o Tagalog? Okay lang, Tagalog. 35 years na po. 35, matagal na po, no? How did you come here po ba? Paano, nanay po ba? Nani. Nag-start ako from Singapore. I worked there for 4 years. Okay. And I came here way back 1988. Tagal na po, no? Christmas, New Year's Eve. New Year's Eve. Ano po yung work nyo sa Singapore? Nani din. Nani din. Ba't kayo nag-switch from Singapore to Canada? Well, mas malaki ang sahod dito, of course. And we could Benefits. stay here for permanent or Canadian citizen. Oh, okay. Singapore back then, nung nandun ako, hindi ka pwedeng magtagal doon and you cannot even stay there as a resident. Oh, okay. Yeah, and you could work only as a nanny, that's all. That's all. Yeah, pero So stricto ngayon sila pwede dati. na, yeah. Pwede na dati. Pwede na ngayon. Yeah. I see. So, nung pumunta po kayo dito way back 19, ano po yun? 88? Ano po ba yung mga challenges na pinagdaanan nyo po? Before po? Nung unang-una, of course, na-homesick ako. But then, I was crying. Lalo nang wala akong matanggap na sulat kasi wala akong cellphone, sulat.
Wala pa Umiyak ako. Oo. Umiyak ako sa, sa unang ko. Oo. Akala ko hindi ako namimiss ng mga pamilya ko. Oo. But then, nung sumahod na ako, ang sarap pala ng pili. May pera na ako. Dollars pa. Dollars pa. Dollar pa. Pero back then, maliit pa rin ang sahod ko. Magkano po yung minimum wage back then? Sa Singapore. Dito po. Dito, mura lang. More than 500 lang live-in nanny. Oh, okay. More than 500. That's sa 1 month po, no? 1 month yun, pero malaki na yun. At back that then. time. Oo, Opo. lahat ng bilihin. Oo. Mura. Oo. Ang presto nga noon, mga $29. Oh, wow. Yung a month niya, no? A month yun. Grabe. Yeah. Ngayon, 100 something na gano'n. Oh, laki. Yeah. Grabe talaga. Okay, through these years po ba, may pagsisisi po ba kayo? O no? Wala. Wala akong pagsisisi. Dahil natulungan ko ang pamilya ko, nanay at tatay ko, at marami akong natulungan. Ganun. Ang galing, no? May family na po kayo dito? Of course. Andito na lahat? Ang asawa ko at dalawa kong anak. Oh, okay. Yung dalawa niyong anak may pamilya din? Wala. Wala pa. Soon? Yeah. Yes. No, wala. Wala. Bata pa ba? Hindi, mag-28 na yung panganay. Okay. Pero Okay. hindi na wala nag-marry yan. Oh, I see. Okay. Where do you plan to settle po ba? May plano po ba kayong umuwi ng Pinas or you wanna stay here in Of Canada? course, I'm gonna stay here. I just gonna go back on Vacation lang. Kasi hindi ko ipagpapalit yung Medicare dito. Kasi kahit milyonaryo ka sa Pilipinas, kung nagkasakit ka, maubos mo na lahat ng Pera mo. ari-arian mo, pera mo. Savings lahat. Lahat, wala ka pang pag-asa. Kaya, number 1, yung Medicare dito. Tama. Ang number 1 nga ang dito, yung weather, but then, well, I've been here for 35 years. So, I guess nakaka-adjust naman po eventually sa yeah. weather. Yeah. So, I see. Last question na po tayo. Do you have any advice po ba sa mga pupunta dito na mga Filipinos as an international student or immigrant lang in general or yung mga nagbabalak pa lang na pumunta dito sa Canada? Ano po yung advice niyo? well, yung mga international student, basta mag-aral lang silang maigi. And if they have a good education, they have their future here. Pero kung walang pinag-aralan tulad ko, kasi back then, wala akong pinag-aralan talaga. But then back then, kahit wala kang pinag-aralan, basta may experience ka, marunong kang magtrabaho, marunong kang makisama, marunong kang mag-English, basta. Good ka? Yeah, good ka. Yun. Importante lang talaga dito, good education. Okay. Yeah. Okay. That's it. Ganun lang po kaiksi yung interview. Diba? Maraming salamat kay Nanay Annie. Thank you so much. Ayan. Sabihin niyo po mag-subscribe sa channel ko. Mag-subscribe kayo sa channel ni Ankush. Ancors? Hindi pa alam yung pangalan. Ni Kush na lang. Sabihin mo Kush. Kush. Ayan. Maraming salamat kay Nanay Annie. Ayan. Tapos, di ba? Ang bilis. And guys, so that was the interview, no? Ngayon actually pauwi na ako sa bahay. Kukunin ko lang yung kotse ko. Walking distance lang pala yung yung pinuntahan ko, guys. Etong neighborhood na to actually. Ngayon ko lang medyo napapansin na ang dami palang mga Pilipino, no? So nakakatuwa lang kasi yung magkatabing bahay nila doon, puro Pilipino pala. Tapos yung bahay sa likod din Pilipino, and then yung dito bahay Pilipino din. So ang dami talagang Pilipino dito, no? So hiningal ako. Nakakatuwa lang, guys, nakaka-amaze lang, guys, no? But that was the interview, guys, no? So I hope you liked it, guys, no? I hope nabigyan kayo ng ibang perspective, and I hope medyo nakatulong yung mga opinion and yung experiences nila sa inyo. I'm just happy that I met new people, no? I met new people around the neighborhood, tapos mga Pilipino pa, guys, no? So hopefully they're gonna invite me again, no? So may get together na naman kasi it's always a good time with Filipinos, no? So that's it. I hope you guys liked the video. Please don't forget to subscribe to my channel, and mag-ingat po kayong lahat. See you on the next one. Peace.